Hello Aries, ito yung reading mo for the year 2025. Yan, ano ba ang mga ganap, mga posibleng mangyayari, paparating sa'yo, anong meron, no? Nakakaharapin mo ngayong 2025. Maraming salamat Aries kung ikaw ay patuloy na sumusubaybay bago ka man dito or matagal na. Gusto ko lang sabihin sa iyo na I'm always grateful. Malaking tulong yung lahat ng nag-subscribe, like, follow. Mga palaging nag-share ng ating readings, nagko-comment, nag-avail ng private reading, membership, subscription. Pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga readings natin. Private reading, check out nyo na lang yung mga nakalagay sa description or sa pinakadulo. Nandyan lahat yung kailangan ninyong details. Now, make sure na pina-follow ninyo yung official na FB page ko. Excuse me sa boses. It's time to take action. Itong year 2025, ito yung taon na kailangan mong mag-take action. Ayan, Aries, oh, sakto. Oh. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Ayan. Aries, ito na yung panahon na itong taon na to mukhang ma-action talaga. Siguro marami kang kailangan gawin, kailangan maging bold and daring ka, lakasan loob mo. Basta ito yung year na may gagawin ka, magti-take action ka. Okay? Lion spirit, be generous of spirit. Oh, so nakikita ko rin napaka-importante ng generosity itong year 2025 para sa iyo. Maaaring maging generous si universe sa iyo or maaaring ikaw ito. Na ito yung taon kung saan ikaw ay magiging very generous, no? Nasisense ko kasi parang may abundance dito sa generous card na to eh. Kaya nga you are willing to give, we are willing to share. Ibahagi ko ano yung meron ka, bigay yung meron ka. And at the same time, pwedeng napaka-generous din ng universe para sa iyo. Yan yung time ng pagbibigay, time ng action, no? Itong taon na ito. Tayo ng mga cards. Yuy, may surprise. Sabi dito, Aries. Mukhang ito rin yung taon na may mga magugulat ka, no? Mukhang maraming sorpresa. Yun lang, may binabanggit kasi dito about disappointment eh. Pero huwag kang mag-alala. After netong disappointment na to, meron siyang pleasant surprise na kasunod. Okay? So, parang sabihin na natin, parang mala blessing in disguise yung dating niya. Sabihin na natin, may mga hindi magandang sorpresa, pero meron ding magaganda kasunod, no? Ang pinaka-importante nun, after nung unpleasant na yon is yung mga pleasant surprises naman na paparating sa iyo. Basta, ang tabayanan mo, mukhang merong sorpresa para sa iyo ngayong 2025. At meron ding binabanggit ditong invitation. Invitation na magdadala sa iyo ng pag-ibig, romance, para doon sa mga naghahanap ng romantic partners. Meron ka ring twists and turns. Ayun na nga. No, na-mention naman na kasi rito sa surprise card mo. Na-mention dito na merong surpresang paparating. So, huwag ka na rin magtaka kung may mga twists and turns, no? Sabihin na natin, may mga pampakulay nung istorya mo ngayong 2025, no? Carefully made plans could be thrown out of the window as major changes and interruptions. So, yun na nga, sabi ko nga parang may mga distractions, interruptions, pag mga hindi inaasahan na pwedeng pagbabago ng mga pangyayari or plano.
Sabi dito, make sure daw nakapagpahinga ka. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheaval. Yun lang. So, pwedeng maraming challenges kasi may mga twists and turns. Kumbaga, sa daan, instead na dire-diretso boring, may mga may mga pasakali, may mga paliko-liko, mga unexpected na detours, stopovers, parang ganun yung magiging ride ng iyong 2025. Okay? Wait lang ha, kukunin ko yung deck ko na sa pinakailalim. Wait lang. Excuse me, at hinihiga yung aso ko. Wait lang ha. Wait. Patong-patong kasi yung mga baraha ko dito. Ayan. Ayan. Nakalimutan ko kumuha. Ano ba yung pinaka main theme ng ano mo? 2025 mo. Tignan natin. Career. Highlight yan. Ano ba yung main theme? Pwedeng may kinalaman sa career mo daw. Wow, at saka sa wealth. So, ito yung mga magiging highlights. Focus, no? Ayan. So, may mga matters dito na related sa kabuhayan mo, kaperahan, sa negosyo, sa career mo. Yun yung pinaka highlight ng 2025 mo. Ano pa yung mga paparating? Hiwalay ko lang to, hindi to kasali kasi ano to eh. Wait lang. Excuse me, dami kong kabagalan. Ayan, unang-una ng iba paparating sa'yo, may elephant ka dito. O baka iba, meron kayong matagal na something na matagal na pagdadaanan ninyo, meron long journey dito. O baka naman actual na travel to. Pero kung ano man yan, kung meron ka man pagdadaanan, matagal mo siyang pagdadaanan, no? Kumbaga, mahaba-haba yung proseso nito, yung timing. Long journey, sabihin na natin, pwedeng mahirap, pwedeng challenging, pwedeng dadaan ka sa pagsubok. Ayan, no, kasi pwedeng kinalaman siya sa physical or mental, no? Baka iba sa inyo, ganun yung pagdadaanan ninyo. Ang importante nito, mahaba man yung pagdadaanan mo dyan, may mga lessons ka mapupulot dito na mas ikaw ay mas magiging matatag, mas magiging wise pagdating ng pagkatapos na itong journeying na to na ano, ma-encounter mo ngayong 2025. Seek out information that will help you. So, nakikita ko, mas magiging curious ka, mas magiging resourceful ka. Ayan, madiskarte, mapamaraan, maabilidad ngayong 2025 at hindi ka maghihintay na kusa lang darating sa yung mga bagay eh. Nakikita ko na talagang ikaw mismo maghahanap. No, hindi ka lang magre-rely na darating na lang sa'yo yan. Talagang sabi nga, diba, it's time to take action. Kaya nga siguro, ganyan din yung attitude mo with divine. Ganon yung energy, ano? Wow, merong admirer dito, romantic monitor hindi. Oh, makaka-receive ka ng mga compliments ngayong 2025. So, siguro, ibig sabihin yan, yun nga, pwede kang maka-attract ng kakagusto sa'yo. Or yung mga admirers, hindi naman always romantic yan. Pwedeng marami lang kang mapapabilib, mapapahanga, matutuwa sa'yo. Ayan. Ano pa? Tingnan naman natin yung iyong love life. Sige, for 2025.
Reminiscing, guilty. Oh. So, may matinding longing ngayong 2025. Itong sa love reading, pwedeng energy mo, energy ni person yun nasasagap dito. Bahala na kayo, ha. Oh, so meron ding mga bagay dito na pwedeng maraming secrets itong year na ito pagdating sa relationship ninyo. Siguro hindi ganun ka good yung communication. Yan. Sabihin na natin, pwedeng may mga naughty-naughty rito, baka may mga kapilyuhan kay ginagawa. Sabihin na natin, hindi nagiging honest sa isa't isa, alam mo yon, pwedeng hindi ganun ka-open, hindi lang sa communication, no? Pati yung mga pagtitiwala, no? So, may mga something dito like mga secrets. Ayan. Meron mang mga sasabihin na aminin, pero parang hindi lahat, eh. May mga itinatago pa rin, may itinatabi. So, hindi pa rin ganun ka-open or ka-honest. Possible din na may mga, kalokohan talaga kasi meron ditong guilty. May guilt, no? Pwedeng may mga tampuhan, awayan, samaan ng loob dito sa taon na to. Pwede kayong magkasakitan dyan. Pero despite, no, sa mga mangyayari na yan dito sa relationship ninyo, sa connection ninyo, nakikita ko na mamimiss nyo pa rin yung isa't isa, napanapin ninyo yung isa't isa, or kahit pa paano, maaalala nyo pa rin yung isa't isa. Siguro may mga tao kang na mamimiss dito sa 2025, specific sa mga naging jowa mo. Okay? Six of Wands, sabi ko na, makaka-attract ka ng attention kasi dito binabanggit sa bouquet mo. Sabihin na natin, marami kang mapapabilib, papalakpak sa'yo, hahanga sa'yo, romantic man yan or hindi. Six of Wands, ayan. Card na ikaw ay nasa spotlight. Nasa sa'yo lahat ng eyes. Attention. Paghanga, ayan o, nakikita ko na mabibigyan, marirecognize ka. Ito yung year. Ito yung year na magsha-shine ka, madidiscovery ka, mapapansin ka, magpapakitang gilas ka, mabibilib sa'yo yung mga boss mo, etc., yung mga tao sa paligid mo. Ito na yon. Kaya kung nasa content creation ka, nasa social media ka, ito na yung year na lalaki siguro yung channel mo, yung page mo, maraming followers, and makikilala ka, basta ito na yun eh. Ito na yung year mo na mag-take action ka, magpakitang gilas ka para ikaw ay ma-recognize, maging famous. Ito na yun. Ito na yung chance mo. Success nga pala to, by the way. So, you will be bringing home good news. Ano man itong gagawin mo. So, nakikita ko na magiging successful, victorious ka dyan. Makukuha mo yung gusto mo, in short. Yun na yung nafe-feel ko. Pero hindi mawawala yung competition. You have Five of Wands, no? Andyan yung mga taong kukontra sa'yo, mga babash sa'yo, mga hindi papayag, mga sagabal, tao man ito or hindi. Andito rin yung period ng mga conflict, no? Sabihin na natin na may mga, kalaban ka rito. Kailangan mong maging wise eh. Kailangan mong pagplanuhan, no? Parang chess. Strategy. Strategy to. So, may mga dito, mind games. May mga labanan, kompetisyon. Ano pa? Pwedeng may mga conflict. Sa romantic man to, sa business or kung saan man sa career mo, meron kang mga maaaring maging
karibal, kakumpetensya, no? Pero overall, nakita ko 9 of Cups. Ayan, no? Wish come true. Meron na pagkakaloob sa'yo talaga. May matutupad. Magiging very happy ka. Proud sa sarili mo. May accomplishment. Parang lahat nasa sayo na. Yun yung feeling mo rito eh. Kompleto ka eh. Very, very satisfied ka. Yan. Magiging satisfied ka sa kabuuan nitong taon na tong 2025. Ano man yung mga gagawin mo, mga kakaharapin mo, magiging happy ka pa rin. And most likely, makukuha mo nga yung gusto mo. Yun naman yung pinakamagandang promise niyang card na yan. You are indeed, blessed. Pag sabihin na natin dito sa 9 of Cups. Parang, ano pa yung hahanapin mo? Parang andyan na lahat, no? Yan yung ibig sabihin niyang card na yan. Tignan na natin yung closing message, Aries. Closing message mo. Clairsentience, increased, what's this? Clairsentience talaga, no? Increased clairsentience makes you more sensitive towards the feeling of others. Towards the feelings of others. Sometimes this can be very useful and healing and help guide you through the spectrum of feelings and emotions of those around you. It can also help you navigate your own path. So, nafe-feel ko this is pagiging more on intuitive, sensitive. Mas malakas yung pakiramdam mo eh. Okay? And itong mga feelings na to, ito yung intuition na to, feelings na to, ito yung mag-guide sa iyo. Itong kabuuan ng 2025 mo. So, yung pinaka-affirmation mo for the year 2025 is, my clairsentience is becoming stronger. Yan, mas lalo kang nagiging wise, mas lalo kang lumalakas yung pakiramdam mo, yung intuition mo. Ngayong 2025. Okay, Aries, that's all for now. Para sa iyong quick summary ng year 2025, sana nagustuhan mo itong reading at sana makatulong sa iyo to. Take care, God bless, and babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.